Pagod ka na bang maghabol sa taong hindi ka naman pinipili? Alam mo yung pakiramdam na parang ikaw lang lagi ang nag-e-effort? Ikaw ang laging nasasabik, ikaw ang laging naghihintay, ikaw ang laging umaasa na baka ngayong araw, mapansin ka naman niya. Ginawa mo na ang lahat, nag-chat ka ng paulit-ulit, nag-effort ka sa bawat pag-uusap, pinakita mo ang lahat ng meron ka, pero parang kulang pa rin. Parang hindi pa rin sapat. At alam mo ang mas masakit pa doon? Ang alam mong sa iba bigay na bigay siya, sa iba sagad ang effort, sa iba walang pakundangan. Pero sa'yo, tipid, malamig, parang obligasyon lang. Kaya ngayon, hahabulin mo pa rin ba? Susubukan mo pa rin bang pilitin? Iiyak ka pa rin ba sa gabi habang tinatanong ang sarili mo kung ano ang mali sa'yo? Sa video na ito, hindi kita tuturuan kung paano makuha ang pag-ibig ng taong ayaw sa'yo. Hindi kita tuturuan ng mga linya o mga paraan para mapansin ka. Ang sasabihin ko sa'yo ngayon ay mas malalim pa doon. Ipapakita ko sa'yo kung bakit ang paghabol sa pag-ibig ay ang pinakamalaking pagkakamali na pwede mong gawin sa buhay mo. And ituturo ko sa iyo kung paano ka magiging tunay na malaya, hindi sa pamamagitan ng pagkuha ng gusto mo, kundi sa pamamagitan ng pag-unawa kung bakit mo kailangan bitawan ang pagnanasa mo sa bagay na hindi para sa iyo. Ito ay ayon sa filosofiya ng Stoicism, isang katuroan na 2,000 taon nang tumutulong sa mga tao na maging matatag, malaya at tunay na masaya. Kaya kung pagod ka ng umasa, kung pagod ka ng maghintay, kung pagod ka ng magmakaawa para sa atensyon na hindi naman para sa'yo, manood ka hanggang dulo. Dahil ang video na ito ay magbabago ng pananaw mo hindi lang sa pag-ibig, kundi sa buong buhay mo. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Iyo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga-saan ka. Tayo ay lumaki sa mundo kung saan ang pag-ibig ay isang laban, isang competition, isang digmaan kung saan ang panalo ay ang makuha mo ang taong gusto mo. Ano man ang mangyari, sinasabi sa atin ng mga pelikula, habulin mo siya, ipakita mo na deserve mo siya. Mag-effort ka ng mag-effort hanggang sa mapansin ka niya. Sinasabi ng mga kanta, kahit masaktan handa akong maghintay, dahil ikaw lang ang mahal ko, ikaw lang ang gusto ko. Sinasabi ng mga kaibigan, huwag kang sumuko. Baka naman may pag-asa pa. Subukan mo pa. Konting push na lang yan. At sinasabi ng puso mo, kapag nakuha ko siya, magiging kompleto na ako. Magiging masaya na ako. Magiging sapat na ako. Kaya ano ang ginagawa mo? Humahabol ka. Nag-message ka ng nag-message kahit late na ang reply o wala ng reply. Nagaya kang lumabas kahit palaging busy siya. Effort ka sa mga regalo, sa mga surprise, sa mga linya. Lahat ng pwede mong gawin para lang makuha ang atensyon niya. Pero alam mo ba ang totoo? Ang paghabol sa pag-ibig ay hindi pagmamahal. Ito ay desperasyon. Ito ay takot. Ito ay kahinaan na nagpapanggap na lakas. Ito ang 5 dahilan kung bakit ka humahabol. Una, humahabol ka dahil naniniwala kang kulang ka. Sa kalaliman ng isipan mo, mayroon kang boses na nagsasabing, hindi ako sapat. Kailangan ko ng validation niya. Kailangan ko ng pag-ibig niya para patunayan na may halaga ako. Kaya nang maramdaman mo ang konting atensyon, ang konting ngiti, ang konting pag-asa, kumakapit ka dahil sa sandaling iyon nadarama mo na may kwenta ka, na may halaga ka, na karapat-dapat ka. Pero alam mo ang totoo, ang pag-ibig na nakukuha mo mula sa desperasyon ay hindi pag-ibig. Ito ay awa, ito ay obligasyon, ito ay pansamantalang validasyon na lilipas din kapag may nakita siyang mas maganda, mas interesante, mas madaling makuha. Pangalawa, humahabol ka dahil natatakot kang maging mag-isa. Takot ka na wala nang darating. Takot ka na ito na ang huling pagkakataon mo. Takot ka na kung hindi mo siya makukuha, walang iba pang makakaintindi sa'yo, walang iba pang mamahalin ka, kaya pipilitin mo, hahabulin mo, at masaktan ka, kahit mapahiya ka, kahit mawala ang dignidad mo, basta huwag lang mag-isa. Pero ang tunay na kalungkutan dito ay ito. Mas nakakatakot ang sariling takot mo kaysa sa katotohanan ng pag-iisa. Dahil ang pag-iisa ay pansamantala, pero ang takot ay permanente kung hindi mo haharapin. Pangatlo, humahabol ka dahil nahuhumaling ka sa kirot. Oo, narinig mo ng tama. Nahuhumaling ka sa sakit ng paghihintay, sa sakit ng pagtanggap ng konting atensyon, sa sakit ng pag-asa na baka ngayong linggo ay iba na. Dahil sa mundo kung saan walang emosyon, ang sakit ay pakiramdam pa rin. At sa isipan mong walang direksyon, ang sakit na iyon ay parang buhay, parang may saysay, kaya bumabalik ka. Paulit-ulit. Hindi dahil mahal mo siya, kundi dahil nasanay ka na sa kirot. At natatakot kang mawala ang pakiramdam na iyon, kahit pa nakakasakit. Pang-apat,
Humahabol ka dahil ayaw mong tanggapin ang katotohanan. Ang katotohanang hindi kanya gusto. Ang katotohanang hindi kayo para sa isa't isa. Ang katotohanang kahit anong gawin mo, hindi mo siya mapapasaya at hindi kanya mapapasaya. Pero sa halip na tanggapin ito, pipilitin mo ang imposible. Iisipin mo na kontrolado mo ang lahat. Na sapat lang ang pag-i-effort. Na darating ang araw na magbabago ang isip niya. Pero ang totoo, walang araw na iyon. Dahil hindi mo siya kailangan kontrolin. Hindi mo siya kailangan baguhin. Ang kailangan mo lang tanggapin ay ito. Hindi kayo para sa isa't isa. At okay lang iyon. Panlima, humahabol ka dahil nakalimutan mo na kung sino ka. Nakalimutan mo ang mga pangarap mo. Nakalimutan mo ang mga layunin mo. Nakalimutan mo ang taong nais mong maging. Lahat ng oras mo, lahat ng isipan mo, lahat ng enerhiya mo, napunta sa kanya. Sa kung paano ka makakakuha ng atensyon niya. Sa kung paano ka magiging interesante sa kanya. Sa kung paano mo siya papasayahin. Pero sino ka na ngayon? Anong natira sa'yo? Anong naging halaga ng buhay mo nang wala siya? Alam mo ba kung saan nagtatapos ang lahat ng ito? Hindi sa pag-ibig, hindi sa masayang wakas, kundi sa pagkasira ng sarili mo. Nagiging desperado ka. Nawalan ka ng respeto sa sarili. Nawalan ka ng dangal. Nawalan ka ng lakas. At ang pinakamasakit, kahit nakuha mo pa siya sa dulo, hindi ka magiging masaya. Dahil ang pag-ibig na nagmula sa paghabol ay pag-ibig na nakabatay sa takot, sa kahinaan, sa desperasyon. And counting by number, hindi tumatagal, hindi totoo, hindi malaya. Alam mo ang mas nakakalungkot pa sa lahat ng ito? Hindi lang ikaw ang nasasaktan. Hindi lang ang sarili mong dignidad ang nawawala, kundi pati ang respeto ng taong hinahabol mo. Nalilipat din, o narinig mo ng tama. Pag humahabol ka, hindi ka nagiging kahanga-hanga, nagiging desperado ka. At ang desperasyon, ito ang pinakamasamang amoy sa mundo ng pag-ibig. Isipin mo ang taong gustong-gusto ka, yung taong walang ginagawa kundi mag-message sa'yo, yung taong laging available, yung taong handang gawing priority ka kahit hindi mo siya priority. Ano ang nararamdaman mo sa kanya? Tama? Awa, inis, pagkainis na bakit hindi niya makuha ang hint na ayaw mo. Ganyan din ang nararamdaman niya sa'yo. Hindi man niya direktang sabihin, pero sa kaloob-looban niya, naiisip niya, bakit ang desperate naman ito? Wala bang sariling buhay? Wala bang iba pang inaatupag? At ang pinakamasakit, kapag nakita niya na humahabol ka, mas lalo kang nagiging mababa sa paningin niya. Dahil ang tunay na halaga ay hindi hinihingi. Ang tunay na respeto ay hindi kinakawawa. Ang tunay na pag-ibig ay hindi pinipilit. Sabihin na natin ang katotohanang ayaw mong marinig. Ang katotohanang alam mo na pero ayaw mong tanggapin. Heto na, kapag kailangan mong habulin ng isang tao, ibig sabihin hindi kanya gusto. Walang but, walang exception, walang baka naman. Walang siguro kailangan ko lang mag-effort pa. Dahil ang pag-ibig, hindi pinipilit. Ang tunay na pagmamahal, hindi napapagod. Ang taong gusto ka, hindi mo kailangang habulin. Pero sinasabi mo, baka naman kailangan kong ipakita sa kanya na deserve ko siya. Hindi dahil ang taong kailangan mo pang kumbinsihin na deserve mo siya ay taong hindi kailanman maniniwala doon. Kahit anong gawin mo, kahit anong sabihin mo, kahit anong patunayan mo, hindi sapat. Bakit? Dahil ang problema ay hindi ikaw. Ang iyong problema ay ang pag-iisip niya. At hindi mo kontrolado ang pag-iisip ng ibang tao. Pero baka naman hindi lang siya ready. Baka naman may pinagdadaanan siya. Oo, maaring may pinagdadaanan siya. Pero hindi ibig sabihin noon na dapat kang maghintay. Hindi ibig sabihin noon na dapat kang magtiis. Hindi ibig sabihin noon na obligado kang maging martir habang naghihintay na maging ready siya. Dahil ang katotohanan, kung gusto ka talaga niya, gagawan niya ng paraan. Kung mahalaga ka sa kanya, ipapakita niya. Kung tunay kang kailangan niya, hindi ka niya pababayaan. Pero kung wala, kung tahimik lang, kung laging may dahilan, kung laging bukas, kung laging hindi sigurado, yan na ang sagot mo. Yan na ang katotohanan na ayaw mong tanggapin. Pag-usapan natin si Marcus Aurelius, isa sa pinakadakilang emperador ng Roma at isa sa mga pinakatanyag na pilosopo ng Stoicism. Noong 161 AD, naging emperador siya ng pinakamalakas na imperyo sa mundo. Mayroon siyang kapangyarihan na kayang baguhin ang takbo ng kasaysayan. Mayroon siyang yaman na hindi kayang bilangin. Mayroon siyang takbo na sumusunod sa bawat utos niya. Pero alam mo ba kung ano ang hindi niya nakuha? Ang pag-ibig ng kanyang asawa, si Faustina,
Ang kanyang asawa ay kilala sa buong Roma bilang babaeng walang katapatan. Nakikipagtalik siya sa mga sundalo. Nakikipagrelasyon siya sa mga senador. Nilalait niya si Marcus sa harap ng iba. Pinapahiya niya ang emperador ng Roma sa sarili niyang palasyo. At alam mo kung ano ang ginawa ni Marcus? Wala. Hindi niya pinilit. Hindi niya hiningi ang pag-ibig na hindi ibinibigay. Hindi niya ginawang misyon ang pagbabago sa babae. Sa halip sumulat siya sa kanyang diary. Ang diary na ngayon ay kilala bilang Meditations at sinabi niya ito, kung hindi mo kontrolado ang isang bagay, bakit mo ito papaglaruan ng isipan mo? Kung hindi ka mahal ng taong gusto mo, hindi ibig sabihin noon na kulang ka. Ibig sabihin lang, hindi kayo para sa isa't isa. Dapat mong tanggapin yan ng may dignidad. Isipin mo yan. Ang pinakamalakas na tao sa mundo, ang taong kayang patayin ang kahit sino, ang taong kayang gawin ang kahit ano, tumigil, tumanggap, bumitaw, hindi dahil mahina siya, kundi dahil mas malakas siya kaysa sa sarili niyang pagnanasa. May isa pang stoic na dapat mong malaman. Si Epictetus, isang taong ipinanganak bilang alipin sa Roma. Isipin mo yan. Habang si Marcus ay emperador, si Epictetus ay alipin. Walang karapatan, walang kalayaan, walang pagmamay-ari. Kahit ang sarili niyang katawan ay hindi sa kanya. Pero kahit ganoon, naging isa siya sa pinakadakilang pilosopo ng kasaysayan. Bakit? Dahil natutunan niyang tanggapin ang mga bagay na hindi niya kontrolado at pagtuunan ng pansin ang mga bagay na kontrolado niya. Sinabi niya, may mga bagay na nasa kontrol mo, may mga bagay na wala sa kontrol mo. Ang nararamdaman ng iba, ang mga desisyon ng iba, ang pag-ibig ng iba, lahat yan ay wala sa kontrol mo. Kaya bakit mo pagtutuunan ng atensyon yan? Bakit mo paglalagyan ng importansya yan? At sinabi niya pa, ang taong umaasa sa pagmamahal ng iba para maging masaya ay taong hindi kailanman magiging malaya. Dahil ang kaligayahan na nakasalalay sa iba ay kaligayahang pwedeng mawala anumang oras. Ngayon tanungin mo ang sarili mo, ilang beses ka nang sumandal sa pag-ibig ng iba para maging masaya? Ilang beses ka nang nag-expect ng reciprocation para maramdaman na may halaga ka? Ilang beses ka nang nag-antay ng validation para maramdaman na tama ka? At ilang beses kang nasaktan dahil hindi dumating ang inaasahan mo? Gusto mo bang marinig ang pinakamasakit na katotohanan? Heto na. Taong tunay na mahal ka, hindi mo kailangang habulin. Ang taong nakikita ang halaga mo, hindi mo kailangang kumbinsihin. Ang taong gusto kang maging parte ng buhay niya, hindi mo kailangang pilitin. Dahil ang pag-ibig ay hindi kompetensyon. Hindi ito laban. Hindi ito misyon na kailangan mong pagsikapan hanggang sa mapagod ka. Ang pag-ibig ay desisyon. Pagpili, pagtanggap, pagbibigay, nang walang hinihintay na kapalit. Pero ang paghabol, yan ay pagmamakaawa. Yan ay paghihirap. Yan ay pagkawala ng sarili para sa taong hindi ka naman tunay na kailangan. At alam mo ang mas nakakatakot pa doon? Kahit makuha mo pa siya sa paghabol, hindi ka magiging masaya. Dahil sa kaibuturan ng isipan mo, alam mong hindi ka niya tunay na gusto. Alam mong pinilit mo lang. Alam mong awa lang ang dahilan kung bakit siya nandyan. At ang ganong uri ng relasyon, yan ay kulungan. Hindi kalayaan. Yan ay sakit. Hindi kaligayahan. Pag-usapan natin ng malalim kung bakit ka humahabol. Hindi lang ang surface level na dahilan, kundi ang tunay na ugat ng problema. Sa bawat tao mayroon tayong tinatawag na attachment style. Ang paraan kung paano tayo nag-attach sa ibang tao, base sa mga karanasan natin noong bata pa tayo. Kung ikaw ay palaging humahabol, malamang na mayroon kang anxious attachment style. Ibig sabihin, noong bata ka, naranasan mong hindi predictable ang pagmamahal. Minsan mayroon, minsan wala, minsan mainit, minsan malamig. Kaya ngayong matanda ka na, ang ginagawa mo ay humahabol ng humahabol. Dahil sa isipan mo, yan ang paraan para makuha ang pagmamahal. Yan ang paraan para makasiguro na hindi ka iiwan. Pero ang totoo, yan mismo ang dahilan kung bakit ka iniiwanan. Dahil ang desperasyon ay nakakasira ng attraction. Ang paghabol ay nakakasira ng respeto. Ang kawalan ng sariling buhay ay nakakasira ng interes. At alam mo ang pinakamasakit? Habang humahabol ka, mas lalo kang nagiging malayo sa taong gusto mo. Dahil ang taong gusto mo ay yung taong may sariling buhay. Yung taong may direksyon. Yung taong hindi umiikot ang mundo sa kanya. Pero ikaw, ginawa mo siyang sentro ng mundo mo.
Kaya paano ka magiging interesante? Pero ang pinakamalaking problema ng paghabol ay hindi ang epekto nito sa taong gusto mo, kundi ang epekto nito sa sarili mo. Dahil habang humahabol ka, nawawala ka. Unti-unti, araw-araw, nawawala ang mga pangarap mo, nawawala ang mga layunin mo, nawawala ang bersyon ng sarili mo na proud ka noon, nawawala ang panahon mo para sa mga kaibigan mo, nawawala ang interes mo sa mga bagay na dati mong mahal, nawawala ang direksyon ng buhay mo dahil ang buong buhay mo ay umiikot na lang sa isang tao. At ang pinakamasakit, nawala ka na pag nawala na lahat, wala ka nang maibabalik. Dahil ang taong iniwanan mo para sa kanya ay taong hindi na bumalik. Isipin mo kung gaano kasakit yan. Iniwanan mo ang sarili mo para sa taong hindi ka naman inintindi. Sinira mo ang buhay mo para sa taong hindi ka naman pinili. Binigay mo ang lahat para sa taong hindi naman nagpasalamat. At ngayong wala na, ano ang natira? Sino ka na? Nasaan ka na? Yan ang dahilan kung bakit sinasabi ng Stoicism, huwag kang humahabol. Dahil sa paghabol, ikaw mismo ang nawawala. Ngayon tatanungin kita ng tanong na alam kong takot mong sagutin, pero kailangan mong marinig ito. Kailangan mong harapin ito. Kung wala siya, sino ka? Kung wala ang pag-asa na magkakatuluyan kayo, ano ang saysay ng buhay mo? Kung wala ang mga tawag, ang mga text, ang mga antay, ano ang gagawin mo sa oras mo? Kung wala ang pangarap na mapapansin kanya balang araw, ano ang magiging direksyon mo? Takot ka bang sagutin yan? Dahil alam mo ang totoo, alam mo na wala kang sagot. Alam mo na naging siya na ang buong buhay mo. At kung mawala siya, wala nang natira. Pero yan mismo ang problema. Yan ang dahilan kung bakit ka nasasaktan. Dahil ginawa mong basihan ng halaga mo ang taong hindi ka man lang nakikita. At yan ang kailangan mong baguhin. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili mo. Ang unang hakbang, tanggapin ang katotohanan. Handa ka na bang marinig ang solusyon? Handa ka na bang baguhin ang buhay mo? Ang unang hakbang ay ito. Tanggapin mo ang katotohanan. Hindi yung katotohanan na gusto mong marinig. Hindi yung katotohanan na komportable sa'yo. Kundi ang tunay na katotohanan kahit nakakasakit. Ang katotohanang hindi kanya gusto. Ang katotohanang hindi kayo para sa isa't isa. Ang katotohanang kahit anong gawin mo, hindi magbabago ang nararamdaman niya. At alam mo ba kung bakit importante yan? Dahil hanggat ayaw mong tanggapin ang katotohanan, patuloy kang maghihirap, patuloy kang umaasa, patuloy kang nasasaktan. Pero kapag tinanggap mo na, kapag sinabi mo sa sarili mo ng matapang at totoo, alam ko na, hindi niya ako gusto, at okay lang yan, doon magsisimula ang kalayaan mo. Si Epictetus ay nagsabi, ang mga tao ay hindi nasasaktan ng mga pangyayari, kundi ng kanilang opinyon tungkol sa mga pangyayari. Ibig sabihin, hindi ka nasasaktan dahil ayaw ka niya. Nasasaktan ka dahil ayaw mong tanggapin na ayaw ka niya. Nasasaktan ka dahil patuloy kang umaasa, tuloy kang lumalaban sa katotohanan. Pero kapag hinarap mo na ang katotohanan ng direkta, kapag sinabi mo, ito na nga, ito ang totoo, hindi nga kami para sa isa't isa, dun mawawala ang sakit dahil hindi ka na lumalaban. Tumatanggap ka na. Ang ikalawang hakbang, bawiin ang kapangyarihan mo. Ngayong tinanggap mo na ang katotohanan, oras na para sa ikalawang hakbang. Bawiin mo ang kapangyarihan na binigay mo sa kanya. Binigyan mo siya ng kapangyarihan. Ang kapangyarihan na kontrolin ang emosyon mo. Ang kapangyarihan na diktahan ang halaga mo. Ang kapangyarihan na tukuyin kung masaya ka o malungkot. Kaya kapag nag-reply siya, masaya ka. Kapag hindi, malungkot ka. Kapag nag-effort siya, feeling mo may halaga ka. Kapag hindi, feeling mo wala kang kwenta. Pero alam mo ba kung ano ang sinasabi ng Stoicism tungkol dito? Sinasabi nito na yan ang pinakamalalang pagkakamali na pwede mong gawin. Dahil ibinigay mo ang kontrol ng buhay mo sa taong walang pakialam sa'yo. Si Marcus Aurelius ay sumulat, maaari mong alisin sa isipan mo anumang oras ang mga bagay na sumasakit sa'yo. Dahil ang sakit ay nasa isipan mo lang, hindi sa pangyayari. Ibig sabihin, ang reply niya o hindi niya pag-reply ay hindi ang problema. Ang problema ay ang kahulugan na binibigay mo doon. Ang problema ay ang importansya na inilalagay mo doon. Kaya paano mo babawihin ang kapangyarihan? Simple lang. Tigilan mo ang pag-check ng phone mo kada minuto. Tigilan mo ang pag-stalk sa social media niya. Tigilan mo ang pag-analyze ng bawat salita niya, ng bawat emoji, ng bawat oras ng reply. Dahil alam mo ba kung ano ang ginagawa ng mga yan? Binibigyan mo siya ng espasyo sa isipan mo ng libre. Binibigyan mo siya ng atensyon na hindi niya deserve. Binibigyan mo siya ng kapangyarihan na kontrolin ang emosyon mo. At yan ang kailangan mong itigil.
Ikatlong hakbang, bumalik sa sarili mo. Ngayong binawi mo na ang kapangyarihan, oras na para sa pinakamahalagang hakbang, bumalik sa sarili mo. Tandaan mo pa ba kung sino ka bago mo siya nakilala? Tandaan mo pa ba yung mga pangarap mo? Yung mga hobby mo? Yung mga kaibigan mo? Bakit nasaan na sila, nasaan na ang buhay mo? Yan ang kailangan mong balikan. Hindi dahil para makalimutan mo siya, kundi dahil nakalimutan mo na ang sarili mo. At yan ang pinakamalaking kawalan sa lahat. Si Seneca, isa pang dakilang Stoic philosopher, ay nagsabi, ang tao ay nawawalan ng buhay hindi sa pagkamatay, kundi sa pagbibigay ng kanyang oras sa mga bagay na walang halaga. At ano ang ginawa mo? Binigay mo ang lahat ng oras mo sa kanya. Sa pag-iisip kung ano ang nasa isip niya. Sa pagtingin kung ano ang ginagawa niya. Sa pagplano kung paano ka mapapansin. Pero sa prosesong yan, nakalimutan mo ang sarili mo. Kalimutan mo ang mga bagay na tunay na mahalaga. Nakalimutan mo ang buhay na dapat mong binubuo. Kaya ngayon bumalik ka. Bumalik ka sa mga pangarap mo. Bumalik ka sa mga layunin mo. Bumalik ka sa mga taong tunay na nag-aalaga sa'yo. Simulan mo ulit ang mga bagay na matagal mo nang hindi ginagawa. Yung mga libro na gusto mong basahin. Yung mga sports na gusto mong subukan. Yung mga lugar na gusto mong puntahan. Hindi para gawing masaya ka. Hindi para kalimutan mo siya. Kundi para mahanap mo ulit ang sarili mo. Ang ikapat na hakbang. Mag-invest sa mga bagay na kontrolado mo. Isa sa pinakamahalagang turo ng Stoicism ay ito. May mga bagay na kontrolado mo at may mga bagay na hindi mo kontrolado. At ang sikreto ng kapayapaan ay ito, pagtuunan ng pansin ang mga bagay na kontrolado mo at bitawan ang mga bagay na hindi. Ano ang mga bagay na hindi mo kontrolado? Ang mga desisyon niya, ang kung sino ang gusto niya, ang kung paano niya nakikita ang mundo. Lahat yan wala sa kontrol mo. Kahit anong gawin mo, kahit anong sabihin mo, kahit anong pagbago sa sarili mo, hindi mo siya kontrolado. Hindi mo pwedeng pilitin na magustuhan ka. Hindi mo pwedeng pilitin na mahalin ka. At alam mo ba kung ano ang nangyayari kapag sinusubukan mong kontrolin ang hindi mo kontrolado? Nasasayang ka, napupuno ka ng anxiety, napupuno ka ng frustration, dahil lagi kang bumabagsak, lagi kang nabibigo. Pero ano ang mga bagay na kontrolado mo? Ang iyong mga aksyon, ang iyong mga desisyon, ang iyong reaksyon sa mga pangyayari, ang paraan mo ng pag-iisip, ang kung saan mo itutuon ang atensyon mo. At yan ang dapat mong pagtuunan ng focus. Halimbawa, hindi mo kontrolado kung makikipag-usap pa siya sa'yo, pero kontrolado mo kung magmo-move on ka na, magsisimula ng bagong kabanata ng buhay mo. Hindi mo kontrolado kung mapapansin ka niya, pero kontrolado mo kung magiging masaya ka ng mag-isa, kung magkakaroon ka ng fulfilling na buhay, kung magiging proud ka sa sarili mo. Hindi mo kontrolado kung babalik siya, pero kontrolado mo kung maghihintay ka pa ba o maglalakad ka na pasulong patungo sa mas magandang kinabukasan. Kaya ngayon, itigil mo na ang pag-focus sa kanya. Simulan mong i-focus ang sarili mo, ang mga goals mo, ang mga pangarap mo, ang taong gusto mong maging. Mag-invest sa sarili mo. Mag-invest sa iyong kalusugan. Mag-gym, kumain ng maayos, matulog ng sapat. Mag-invest sa iyong career. Mag-aral ng bagong skills. Mag-improve sa trabaho, magtayo ng negosyo. Mag-invest sa iyong relasyon, sa pamilya, sa mga kaibigan, sa mga taong tunay na nandyan para sa iyo. Dahil alam mo ba kung ano ang mangyayari kapag ginawa mo yan? Magiging mas malakas ka. Magiging mas confident ka. Magiging mas masaya ka. At ang pinakamaganda, hindi ka na umaasa sa iba para maging masaya dahil ang kaligayahan mo ay nanggagaling na sa sarili mo. Ang ikalimang hakbang, matutunan ang pagpapahalaga sa sarili. Ngayong nag-invest ka na sa sarili mo, oras na para sa susunod na hakbang. Matutunan mong pahalagahan ang sarili mo. Dahil alam mo ba kung ano ang tunay na problema? Hindi lang na humahabol ka. Ang tunay na problema ay hindi mo alam ang halaga mo. Kaya kahit sino, kahit paano ka tratuhin, kahit gaano ka hindi pinahahalagahan, tumatanggap ka pa rin. Umaasa ka pa rin. Humahabol ka pa rin. Pero alam mo ba kung ano ang sinasabi ng Stoicism tungkol dito? Sinasabi nito na ang iyong halaga ay hindi nakasalalay sa opinyon ng iba. Ang iyong halaga ay inherent.